Heto na, matinding pasabog, bumaligtad na. Just now, nanindigan sa tama, kumalas na, lahat nagulantang. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang statements o pahayag ng mag-asawang Villar. Ayun! Bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre supportahan natin yan, the General's Viewpoint. Ayan ha, dalawang mag-asawang Villar yung nakikita natin sa litratong ito. Senator Cynthia Villar and ex-Senator Manny Villar tungkol sa pag-kidnap, pagdala kay PRRD sa The Hague, Netherlands. So ano ang saloobin nila, opinion nila tungkol nito? Okay, ito, unahin natin si Senator Cynthia Villar. Ito post ng SMNI 1 hour ago. Sabi niya, don't agree. We don't give our former president to the foreigners. Kaya lang, Honorable Senator, wala na, nadala na eh. But salamat sa inyong pagsalita na hindi kayo sumasang-ayon. Si Senator Amy, sabi niya, nabigla ako, naawa ako. Sino pa bang mga senador na nagsalita halos? Hindi. Doon sa mga sumisimpatyang senador na syempre hindi madala si PRRD doon sa ibang bansa, palakpakan sa inyo. Kasi alam niyo, totoo naman yung sinasabi nila eh. No? Alam nyo, sa pinapakita nyo, o sige, maraming nagsasabi na yung ginawa ni Tatay Digong na war on drugs ay malaking kasalanan. Yung pinaglalaban kasi nung mga mokong, diba? Yung pinaglalaban nila, paano to? May inosenteng nadamay. No? Kung sana yung mga adik lang ang pinunteriya ni Digong, may mga nadamay na inosente. May mga bata pang pinapakitang mga litrato, pinagpo-post ng mga damuho. Diba? Di mo nga alam kung yung ibang pinopost ng mga kabataan doon ng mga natigbak totoo bang nung panahon ng war on drugs na tigbak yung mga yon? Di ba? O sige, pagpalagay natin, totoo yun. Alam nyo, ha? Kung gusto nyong magkaroon ng hustisya, yung mga taong hinihingan nyo ng hustisya, di ba? Hindi na dapat dalhin si Tatay Digong sa The Hague. Hindi na dapat dalhin sa ibang bansa. Hindi yung mga taga-ibang bansa ang magdedesisyon yan. Diba? Bakit? Wala na ba tayong korte dito? Wala na ba tayong hustisya sa Pilipinas? Ano yung hustisya natin dito? Natutulog? Alam nyo, kakailanganin lang natin ng ICC ha? Kakailanganin lang natin ng ICC kung wala tayong hustisya dito. Kung walang umiiral na ganun dito. Halimbawa, nagkaroon ng mga nawasak yung mga nandito sa lugar natin. Tapos walang yung ICC dun makikialam. Ang problema, meron tayong hustisya dito. So parang pinapakita natin sa buong mundo na ang hustisya natin dito ay walang kakwenta-kwenta. Diba? Parang pinakita nyo, ganun Walang kwenta hustisya dito. Hindi na mabigyan ng mga naging biktima ni Digong. Hindi mabigyan ng hustisya. Kaya kailangan namin sa ibang bansa, doon kami hihingi ng tulong. Ay kawawa naman tayo. Diba? Kapag nagkaroon pala ng mga, kuwari kami, mga simpleng mamamayan lang kami. Naging biktima kami ng krimen. Anak ng putya, hindi pala kami mabibigyan ng hustisya kasi walang kwenta hustisya dito. Kung walang kwenta hustisya dito, bakit hindi na lang kayo mag-the purge? Diba? Ganun na lang. Mag-the purge na lang tayo. Para kami na lang kukuha ng hustisya sa sarili namin, yung tipong legal ka ng tumigbak ng tao. Diba? Kasi pinakita nyo sa lahat Kailangan namin ng ICC. Kailangan namin taga-ibang bansa. Kasi si Digong hindi kaya dito sa Pilipinas. Sus Mariose, para kayong mga tanga.
Oh, yan ha. Binibigyan ko ng katwiran yung mga taong nagpo-post ng mga naging biktima na daw ni Tatay Digong ng mga inosente ng war on drugs. Oh, 'di ba? Siguro naman sasang-ayon kayo sa sinasabi ko. Oh, hindi na dapat makialam ang mga taga-ibang bansa sa atin. Dahil pinagmumukha lang natin yung mga sarili nating tanga. 'Di ba? Nagmumukha lang tayong tanga. Yung gobyerno natin ang ipinapahiya natin dito. Yung hustisya natin ang pinapahiya dito. So bakit? Bakit nyo gustong dalhin si Tatay Digong sa ICC? Kasi alam nyo kung bakit. Hindi nyo kaya dito si Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil alam nyo na si Tatay Digong, kapag dito siya nilitis sa Pilipinas, alam nyo at alam ng korte dito sa Pilipinas na wala siyang ginagawang masama sa mga tao. Yun yung kinatatakot nyo. Yung mapawalang sala siya dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, hindi siya mahuli-huli. Hindi siya makulong eh. Hindi siya masampahan ng kaso eh. Kung sampahan man siya, binabaliwala dito sa korte. Kasi alam naman ng korte ng ginagawa niya eh. Diba? Kaya gumawa kayo ng paraan para dalhin yan sa ibang bansa sa ICC. So, syempre maniniwala yung ICC sa inyo kung sa inyo galing yung ebidensya. Hindi naman tayo nasubaybayan ng ICC nung panahon ng war on drugs eh. Nakita ba ng ICC yung mga nangyayari dito sa Pilipinas? Ang nakikita lang ng ICC yung masasamang ipinapakita niya sa kanila. Kaya lumalabas si Tatay Digong na masama. Diba ganun yun? Mario Joseph. Ang lahat kasi nakabakasyon sila. Of course, sina Senator Bato and Senator Bongo talaga magsasalita yun, aalala yun. Ito naman kay former Senator Manny Villar. Yung? Post din ito ng SMNI 4 hours ago. It was my hope that former President Rodrigo Duterte would have the opportunity to defend himself in our courts under the protection of our country's rule of law. I regret. I spent years protecting Filipinos overseas when they were charged abroad. That is why it was painful to see a very good friend, a former president who dedicated himself to public service, a Filipino citizen, being taken and charged by a foreign entity. Hay nako. Buti pa yung mga bilyar, di ba? Buti pa yung mga bilyar na appreciate yung mga nagawa ni Tatay Digong dito sa bansa. Di ba? Palakpakan natin yung mga bilyar. Pero nagtataka ako, no? Kung yung bilyar sumisimpatya dito kay Tatay Digong, bakit yung anak nila sumama sa alyansa? Hindi. Paki-comment na lang mga katunay kasi ako naguguluhan eh. Kaibigan ng mga bilyar si Tatay Digong, na-appreciate ng mga bilyar ang mga ginawa ni Tatay Digong, pero bakit nandoon sa kabilang panig yung anak nila? Anak ba nila yun? Diba? Medyo ang gulo ng senaryo, no? Pero maganda rin naman yung sinabi ng mga bilyar. Diba alam nyo, malaki ang naitulong ni Tatay Digong sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Yung mga Pilipino ron. Diba? Malaki na itulong niya. Pero alam nyo mga katunay, balik tayo rito. Alam nyo, napanood nyo ba yung nililitis ka gabi si Tatay Digong? No, gabi dito, umaga sa kanila. Kita nyo kung paano siya magsalita, parang hirap na hirap siya magsalita. Sa totoo lang, hindi ko alam kung umiiyak siya o may nararamdaman siya hindi maganda. Syempre sa edad ni Tatay Digong. Alam nyo, parang wala kayong konsensya kung tutuusin, yung mga taong nagpahuli kay Tatay Digong. No? Siguro, sinasabi nyo, dapat mawalan tayo ng konsensya dyan kasi wala din siyang konsensya sa mga ginawa niya ng war on drugs. Pero totoo naman siguro, mga wala talaga kayong konsensya. Kasi ang importante sa inyo, politika at saka kapangyarihan. Diba? Kita nyo naman, yung tao may edad na. No, matanda na. Ganyan. Siyempre, kailangan niya na ng pahinga eh. Na sa bahay lang, hindi siya masyado na-stress kaso dinadala niya ng stress. Parang pinapalabas nyo, parang gusto nyo pang mapadali buhay ni Tatay Digong na wag naman sana mangyari. At sana, humaba pa buhay niya. Diba?
para mabawian niya kayo. Di ba? Sobra yung ginagawa niyong pagpapahirap sa mga Duterte. Sobra. Halos hindi ito yung hindi ito dapat yung mga maging kapalit ng ginawa nila. Uulitin ko. Halimbawa, matagal ng pangarap ng mga Marcos na mailibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Sino ang nagpursige na mailibing ang tatay nila sa libingan ng mga bayani? Si Fidel Ramos ba? Hindi. Si Joseph Estrada ba? Hindi. Si Gloria Macapagal Arroyo ba? Hindi. Si Noynoy Aquino ba? Hindi. Sino lang ang naglakas loob? Sino lang ang pumayag na ipalibing si Apo Lakay dito sa Pilipinas sa libingan ng mga bayani? Si Rodrigo Roa Duterte lang. Siya lang ang pumayag sa lahat ng mga naging presidente nun na yun ang pinapakiusap ng mga Marcos. Si Madam Imelda Marcos, alam natin merong malaking kaso. Kakasuhan siya eh. Ganto, ganyan, ganyan. Pero ano sabi ni Tatay Digong? Hindi dapat kasuhan yan, ganto, ganyan, ganyan. Kasi syempre may edad na si Madam. No, si Madam Imelda. Hindi na siya dapat mag-suffer ng ganung paghihirap. Pinagtanggol pa rin ni Tatay Digong. So, eto ba lahat yung mga magiging kapalit ng ginawa ni Tatay Digong sa mga Marcos? Yun ba? Pasensya na kung nakakapagsalita tayo ng ganito sa mga Marcos. Kasi yun yung nakikita natin eh. No? Yun yung nakikita natin. Sana na lang, yung utang na loob na lang yung tinignan. Kung may kasalanan si PRRD, huwag nyo nang pahirapan niya sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas nyo litisin. Diba? Ipakita na lang sana ng presidente natin na, sige dito, pasensya na dito sa Pilipinas, dito ka na lang lilitisin. Pumapayag naman si Tatay Digong dito eh. Mapawalang sala siya o hindi siya mapawalang sala? Diba? Desisyon na ng korte yun. Pero hindi na dapat tayo makialam o makialam ang ICC dito sa Pilipinas. Dahil wala na tayo sa kanila. Pero ang ginawa nyo, nakipag-ugnayan kayo sa kanila at nabalitaan pa natin na kayo pa mismo ang nagtulak at nagbigay ng ebidensya doon laban kay PRRD. At kayo pa mismo ang nag-udyok sa ICC na kunin si PRRD. Diba? But he is now in the custody of the International Criminal Court. I am certain that as a lawyer himself, former President Digong will avail himself of all legal remedies in order to defend himself before the ICC. I trust the ICC will conduct fair judicial proceedings protecting the rights of the defendants. Okay? So, again, sana nga maging patas yung ICC sa mga magiging desisyon nila. Mantakin nyo, no? Kagabi nagsimula yung hearing, tapos saglit lang eh. May 20 minutos lang ata yun eh. So makukontinue sa September 23. 23 ba? September 23, 2025 ang susunod na hearing. Diba? Kung kailan di ba doon dineclare yung martial law? Tama ba tayo? September 21 ba? 23. Correct me if I'm wrong mga katunay Diba? Baka naman mamaya yung hearing na yun, biglang, di ba may naninagan tayo, magde-declare daw ng martial law. Di ba? Yung tipong banta ni BBM na, I will shut down everything. Kapag nagtuloy daw ang destabilisasyon. So, hindi naman kasi magkakaroon ng mga destabilisasyon siguro kung talaga nagiging tama lang yung desisyon natin eh. Di ba? Wala din naman siguro na gustong magsalita ng hindi maganda sa presidente. Ako hanggat maaari, ayoko magsalita ng hindi magandang sa presidente. Kahit kailan hindi ko siya tinawag na bangag. Kahit kailan hindi ko siya tinawag na kahit na ano. No, pasensya na, no? Pero hindi ako ganun. Hindi ako nakikigaya. No? Hindi kita tinatawag na bangago kahit na ano. Dahil, rumerespeto pa rin ako sa iyo bilang presidente ka. Pero yung ginagawa mo, medyo hindi ako nagagandahan. No? Wala akong pakialam sa mga magiging opinion ng mga iba rito Yung mga anti-Duterte na nagko-comment sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. No? Opinion ko to.
'Di ba? Hindi ko nagugustuhan yung mga nagiging desisyon mo. 'Di ba? Mas maganda kung ikaw yung mismo yung magdidesisyon sa sarili mo. Malamang ko yung mga desisyon mo kasi parang naririnig mo lang o nakikinig ka sa iba 'Di ba? Nakikinig ka sa sulsol ni ganto, nakikinig ka sa sulsol ni ganyan. Kaya nakakapagdesisyon ka ng hindi maganda. Kaya siguro nagpapaiba-iba yung desisyon mo. Salamat sa pagpapahayag na hindi sila sumasang-ayon sa pagdala kay dating Pangulong Duterte sa Netherlands. And to me, okay, this is a good sign. Bakit? Yung napipintong impeachment ni VP Sara, medyo natabunan ngayon Kaya lang, pagdating ng panahon, by July 30th, masisimulan as announced by Senator Escudero. May 2 bilyar na senador. Incumbent, Mark Villar, itong Camille Villar, tumatakbo at palaging pasok sa Magic 12. So, itong mag-asawang Villar na ipinapakita nila openly, marami hindi nagsasalita ngayon playing safe. Itong mag-asawang Villar na ganyan nagpapayag sila, na ipapakita na talagang loyal friend sila ng mga Duterte. Yun loyalty. Kaya to me, this is a good sign kasi pagdating sa butuhan sa impeachment ni VP Sara, makakaasa na tayo ng 2 boto galing sa mga Villar. Yan Sinasabi nga ni General Macanas, nakakaasa na tayo ng 2 boto na hindi mai-impeach si VP Sara pagdating ng July. Kasi malamang si VP Sara naman ang tatrabahuhin dyan. Di ba? Ngayon, si Tatay Digong, di ba? Kinakampanya niya yung PDP laban. Napanood nyo yun. Sana mga katunay, no? Nagbigay ng salita doon si Tatay Digong na kung gusto natin na hindi ma-impeach si VP Sara, no? Iboto yung mga senador nila na PDP laban. Kasi malaki ang maitutulong nung kay VP Sara para hindi siya ma-impeach. Yun ang pakiusap ni Tatay Digong sa lahat ng mga Pilipino na naniniwala sa mga Duterte. At yun ang gagawin natin ngayong eleksyon. Di ba? Kung kinakailangan yung mag-vote straight, mga katunay. Baka may kumontra na naman dito mga anti-Duterte. Wala akong pakialam sa inyo, Bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Kung gusto nyo magbigte, kung gusto nyo tumalon sa building, bahala kayo. Basta ako, yung mga taong naniniwala, no, sa tama, no, alam nyo na gagawin nyo pagdating ng eleksyon. No, hindi tayo nag-ano dito, hindi tayo nagkakampanya. Pero kasi parang iba na yung nangyayari, hindi na tama. Kung tama sa paningin ng iba, sa amin hindi. Hindi kami tanga. Alam nyo kung ganun kasama si Tatay Digong, kung ganun siya kasama, lahat tayo patay na nung pandemic. Gaano ba naman nakurakutin lahat ni Tatay Digong yung pera nung pandemic at wag niya nang ipamigay sa tao. Pero putya, di ba? Nakita nyo naman yung mga tao noon kahit walang trabaho, nakakasurvive dahil sa tulong na binibigay ni Tatay Digong kahit papaano. Kahit maubos ang pera, yung pondo ng gobyerno, basta matulungan niya lang yung mga tao, hindi tayo pinabayaan ni Tatay Digong. Kung walang ya si Tatay Digong, napakadali lang niya na pabayaan tayo. Pwede siyang umalis, pwede siyang magtago nung panahon ng pandemic. Diba? Pero hindi niya ginawa. Nagtrabaho siya. Sa edad niyang yun, nagtrabaho siya bilang presidente. Dahil kailangan natin ng presidente ng panahon ng pandemic. Diba? Tapos pinapalabas nila nangurakot si Tatay Digong nung pandemic. Di wow. Ako kung tutusin, mga katunay. Ako nakatanggap ako. 8,000 dun sa pandemic. Yung tulong ni Tatay Digong, di ba, namimigay ng 8K. Ako nakatanggap din ako nun. Buo. Yung iba kasi hindi nakakatanggap Kasi yung mga barangay captain nila, yung mga LGUs nila, medyo yun ang gumagawa ng kalokohan. Hindi si Tatay Digong. 'Di ba? Pero dito sa amin, 'di ba, nakakatanggap lahat ng tao buo. Hindi lang 2 beses, 3 beses ata. 'Di ba?
At yung mga tulong, yung mga ayuda pa. 'Di ba? May tao bang kurakot na ganun? Oh. Okay, so bilangin natin ha. Ang mga incumbent, yung pupunta sa 20th Senate na posibleng boboto, o sure na boboto, Robin Padilla, Juan Miguel Zubiri, Joel Villanueva. So, 5. Yan yung mga binanggit ni General Macanas. Siguro si Robin Padilla, hindi pipirma yan nga, hindi ma-impeach si BP Sara, no? Pero yung iba kasi medyo, wag lang silang tatamaan ng play safe. Yun ang nakakatakot dun eh. Yung iligtas nila yung sarili nila. Pero kung sila buo talaga yung desisyon nila, buo ang loob nilang harapin, kung ano yung magiging consequences sa mga gagawin nila, talagang kung ano yung tama, yun ang gagawin nila. 'Di ba? Ano yan? Kung mananalo si Bato at saka si Bongo. Si Bongo mananalo. Willie Revillame. Hindi, medyo General Macanas, medyo si Willie Revillame, wag na natin asahan yan. Para sa akin, ha? Para sa akin. Wag na natin asahan to. Itong tao na to. Yung mga fans ni Willie dyan. Diba? Yung mga nabigyan ng jacket, yung mga nabigyan ng cellphone, okay, magsasalita, ha? Pero alam nyo, medyo ang hirap kasi magtiwala pag kay Willie. Siguro kay Willie Ong, maaari pa, pero kay dito, medyo tagilid eh. Diba si Willie? Wala na, no? Isa pa pala, Loren Legarda. Siyam na si Ma'am Loren Legarda. Plus ito pang kuhan, sina Congressman Marcolena, Atty. Vic. Madadagdagan ang mananalo sa PDP basta laban. Makapasok ang PDP. Itong ginawa nila ito pag aresto kay PRRD, dinala sa the Netherlands. Nako, it's parang they are digging their political grave. Ang simpatya. Parang ang kumuha sila ng batong ipupukpok sa ulo nila. Gumawa sila ng mga ganyang klaseng desisyon kung kailan mag-e-eleksyon. 'Di ba? Inamin naman ng mga senador na iba sa alyansa na malaki ang naging epekto nun sa kandidatura nila, sa political career nila. No? Pero umaasa pa rin sila na mananalo sila. Si Tambi nga sinabi, magla-landslide daw ang alyansa. Hindi naman masamang mangarap. Lahat naman ng tao nangangarap eh. Kahit ako, meron akong pangarap eh. Pangarap ko din maging presidente. Pag naging presidente ako, mga katunay, gagawin ko ng legal lahat ng illegal para hindi na sila mahirapan. Joke lang. Kasi parang ganun yung nangyayari ngayon eh. Nakita nyo, no? Adik nabibigyan ng hustisya. Tapos yung pumupuksa sa adik, yun ang nakukulong. Ang saya. Yan ang taong bayan mapupunta sa PDP laban. Aangat saka. So, may naipublish na resulta ng pulsesya. Dalawa lang ang pumasok na PDP laban, si Bongo at saka si Bato. Na may independent si Willie Revillame pa pala. Boboto yan, pabor kay BP. So, okay. So, malaking pag-asa ni BP Sara mananalo sa kanyang impeachment case at magpre-presidente sa 2028. Pero kung hindi pa ako naniniwala sa survey, no, mas maniniwala ako pag eleksyon na talaga. Relax lang po tayo. Again, salamat sa mag-asawang Villar sa pinapakitang suporta nila sa mga Duterte sa panahon ng trial sa political career ng mga Duterte. At sana malampasan ng mga Duterte itong trial na ito at magbubunga sa pagbalik ng Duterte sa Malacanang. Post ni Senator Amy Marcos, posted 56 minutes ago. Mensahe niya ito, humingi siya ng paumanhin sa mga kapwa niya Waray, Tacloban, dahil may rally ata doon. So bakit hindi siya makapunta? Ito, basahin ko muna Winaray, then mamaya may Tagalog portion. Matuto tayo sa Winaray. Mensahe para sa mga Waray. Maaro ako hindispinsa han akon mga igkasi Waray nga diri ako makakatambong han rally yana nga adlaw di daha Tacloban. May pagkasimilar sa Bisaya. O nga pala, no, hindi siya nakapunta sa rally, no? Diri ko
nakakarawat an ira ginhimo kan FPRRD. Gin tutunan ko an mga panhinabok para masayuran an katawhan, makabugos hin tinuod nga solusyon hiunong han pagdakpa han ay nga presidente. Senator Amy R. Marcos, 14 March 2025, then perma. So may naintindihan ako ng konti dahil Bisaya eh. Kaya lang sa Itagalog natin meron dito. Nagpapaumanhin ako sa mga kababayan kong waray na hindi ako makakadalo sa rally mamaya sa Tacloban. Hindi ko matanggap ang ginawa kay FPRRD. Oh, yan Kung tutuusin kasi no, si Amy Marcos, medyo parang tinatamaan to ng guilty. No, parang syempre ikaw ang tatamaan ng guilty. Sino ba ang kaibigan ni VP Sara dito? Si Senator Amy, no? Siya ang siya ang matalik na kaibigan ni VP Sara. Hindi naman si BBM eh. Hindi siya. So parang nilakad lang ni Amy si BBM kay VP Sara para maging Vice President ni BBM si VP Sara. So si Amy ang naging dahilan kung bakit nagka-cruise ang landas ni BBM tsaka ng mga Duterte, ni Sara Duterte. 'Di ba? Parang parang nakasama pa yung ginawa ni Amy sa pangangalampag sa mga Duterte noon. Kung hindi niya na lang sana kinuha si Sara Duterte, si VP Sara sa Davao bilang komandidato bilang Vice President, sana walang ganitong problema. Sana si PRRD ay nasa laya pa at nandito pa sa Pilipinas, nasa Davao. Sana ganun na lang. Kaso nga lang, hindi rin natin masisisi ang mga Duterte. Hindi sila sakim sa kapangyarihan eh. Hindi natin sila masisisi dahil mabilis silang magtiwala sa mga tao. Ganon ang kahinaan ng mga Duterte. Doon sila nasira. No? Nasira ang diskarte nila. 'Di ba? Kaya medyo dito ang nangyayari is parang may guiltiness dito si Amy sa nangyari. Oh, galing. Ang gandang pakinggan, Hindi ko matanggap ang ginawa kay FPRRD. Talagang hindi mo matatanggap talaga yan, Ma'am Amy. 'Di ba? Kita mo naman ang ginawa kay PRRD, 'di ba? Sobra. Sana totoo. Pinag-aaralan ko sana talaga, no? ang mga pangyayari upang maliwanagan ang sambayanan. Makabuo ng makatotohanang solusyon patungkol sa pagtangay sa dating Pangulo. Pagtangay, di kinidnap, tinangay. So ano ang masasabi nyo dito sa mensahe ni Senator Amy? Although address sa mga waray, kaya lang para na rin sa atin, mga Pilipino. Kasi patungkol ito kay FPRRD, so sabi niya, hindi niya matanggap ang ginawa pagtangay kay FPRRD. Sinong nagtangay? Di ba kapatid niya? So ano gagawin niya? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.